God bless everyone. Meron tayo ditong gagawing isang chiller. Ayan. Na siya isang Sandin cold and fresh. Ayan. Ang problema po nito, sabi ng ating minamahal na customer, ay hindi daw po siya lumalamig. So tingnan natin at ating sama-samang tuklasin kung ano ang problema ng chiller na to. Bakit ito ay hindi lumalamig. So yan, una nating ililigtis yung kanyang operator section. At gamit yung ating DIY na compressor ay magkakarga tayo ng pressure. Lalagyan natin siya ng mga 120 PSI para malaman natin. So yan. 120 lang, okay na yan. Titigilin natin. Ayan o. Ang lakas pang bumomba ng compressor natin. Compressor ng R12 yan. Yang nakuha ko na yan. 5, 10, alright. Pwede na yan. So yun, tumigil siya sa 125. Bibigyan natin siya ng mga 3 hours para mahaba-haba kasi kung halimbawa makita natin na evaporator ang may problema dyan, magre-recoil tayo. So yan, ang laki ng ibinaba. Wala pang isang oras, bumaba na. Ibig sabihin, butas yung evaporator section. So magpuproceed tayo dyan ng pagre-recoil. So yan ang final confirmation na talagang may butas yung ating evaporator at ating i-release na to at magpuproceed na tayo ng pagre-recoil. Pero pansamantala, iligtis muna natin tong condensing unit pa. Ito itong ating bronze rod. Ayan. Dito natin. Ganun lang para hindi ulas. Kasi pagkakaroon ko yung ulas yan. Kailangan dito natin. Okay, kung lang natin yung buti. Kung natin yung box. At yung bronze natin, kung lang ayos yan. Kita na yung sa'yo na rin. Kung lang natin. Okay yan. So doon natin ito. Doon lang presyo kaya sa atin. Kung paano hindi natin ito, hindi natin. Kung lang buti yan. Tapos kaya mabuti para matcha. Kung paano natin. Medyo buti. Yan. Kung lang buto yan. Kaya isa. Yan. Sa condenser naman tayo. Hinabaan na natin yung ating extension para sa pa-flashing natin. Hindi na tayo maghihiga ng refrigerator kasi nga recoil yan eh. So lalagyan natin siya ng 125 PSI. Hintayin lang natin. So yan, 125. Steady natin ng 3 hours kung magbabago yan. So yan. After 5 hours ang ibinigay natin ay hindi man nagbago. Ibig sabihin talagang evaporator section lang talaga yung may leak. So ito yung ating gagamitin na upper tube. Ayan, 1/4 by 0.28 by x 1.15 meters. Ayan. So yan yung ating gagamitin. Soap standard yan. Soap drone yan, ika nga. Yan, bali 17 inches yung ating lapad na gagamitin. Ayan. Yun. 17 na yan. Ayan. So yan ang bend natin. Magmula doon, itatapat natin dito. Ayan. Yan yung number 15. Ayan. So, ganyan ang pwesto. Para makuha natin yung equal. Ayan o. So, yung susunod na bend, ganun din. Magmula dito sa... Yan, magmula dyan sa may kanto na yan. Hanggang dito. Yan, 15 din dapat siya. Yan, 15. Ayan, ganyan. O, yan, 15 na siya. O, yun o. So, yan, tatlo na tayo. 1, 2, 3. Kaya magandang gamitin yung soft drone kasi pagka hard drone yung ginamit natin, nabibingkong itong mga tubo. Hindi katulad itong mga soft drone, hindi siya nayuyupi. Kasi yung nakaraan na ginamit ko ay hard drone,
Ang nangyari, nagka-UP-UP yung tubo, ang pangit. So hindi ko natuloy, sayang lang yung copper tube na binili ko. So nagpalit ako, ginawa ko yung soft drawn. So ang ganda ng resulta niya, ang lambot, wala siyang damage dun sa tubo niya. So bali-baliktad lang para magandang pwesto ng ating tubo. Ayun. Ayan. Yan naman ang ating putuhan. Dapat uli sa 15. Yes. Magkabli. Ayun. Hilot-hilot lang. Ha? Hilot lang. Balik. Bali, dyan sa may kanto na yan, ang sukat. Tapos dito. Yan. Kukunin natin yung 15. O yung number 38. Ayan. 38 cm. Diyan natin siya kinukuha. So yan, meron na tayong 1, 2, 3, 4, 5. Nakatapat yan. Dito sa tabing ito. Yung tabing yan ang kinukuha natin dyan. Ayan o. O yan. Yan, ganyan ang pwesto niya. Ayan. Yan. Ganyan ang pwesto niyan para pare-parehas. Dito naman, dito sa gitna na to. Diyan nakuha niyan. Ididiretso mo dito. Ayan, ganyan ang saktong sukat niyan. Ngayon, para hindi siya gumalaw, ipipress natin dito. Saka natin siya bibirahin dito. Para hindi gumalaw yung sukat niya. Kaya kapag kaya ni kumagat na, pwede mo nang bitawan yan. Kasi nakakagat na yan eh. Yung iba, minamano-mano na lang. Kaya ko, umorder talaga ako nito. Yan ang ginagamit na pambend, yung 18 na yan. 18-0, ayan. O, yan. Ganyan ang magiging labas ng bend mo, ayan. Kapag ganyan klase ng bender ang ginamit mo, yan, yung 18-0 na yan. So, gagawa naman tayo ng ating pang-ipit. Yung ating pinaka-tubing clip. Pasan muna natin para hindi tayo mahirapan sa pag-rivet mamaya. Mainit ako ng gas. So mag-iiwan tayo ng mahaba dito kasi paglalagay natin ng capillary dahil maghihinang pa tayo dyan eh. So yan, nakapaglagay na tayo ng isa at susunod-sunod din natin. So yun, natapos natin yung isang pasada, bali 8 bend yung lugar na yon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan, 8 yan. Dito naman sa kaliwa ay 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, 7 bend. Ang kabuuan sa madali sabi yan ay 8, 7. Ayan, yung bend na yan. Ayan o. I-focus natin para mabilang nyo. Bali, pininturahan ko ng puti yung ating copper tube para magandang tingnan. Isa pa ay so, protection na rin niya sa corrosion dahil coated siya ng pintura.
So yan, gamit yung ating pangmalakasan, magpo-proceed tayo ng flashing. Condenser dito sa lalabas. Abangan natin siya ng basahan dito. Yan. Para yung lakay. Sabi natin ng kontrol. So yan nga po, at natapos na natin siyang i-rebate. At sinecheck lang natin yung mga nakawak. Pinapasok natin dito. Para maganda yung lapat niya. Ayan, okay na lang higpit natin. At maya lang na konti ay atin ang ididikit yan doon sa ating dadaan ngayon. sealer section niya. Ayan. Pumasok dun sa butas. Ganda ng kakatirada natin. Malinis na malinis yung gawa natin dyan. Hinangin lang natin siya rito. Okay na yan. So yan, naikabit na natin, naiporma natin lahat. Hanggang dun sa ilalim, ayun. Dun sa dumaan. So okay na yan. Ayun, no? So yan, inabot na tayo na. Ito yung ating ilalagay na filter dito. Ito lang, at iwanan natin siya na may karga. So yan, nagkakarga na tayo. At nakakakuha na tayo ng positive 3. Ayan. Umabot dito yung yellow niya. Ayan o. Hahayaan lang natin. Mamaya natin siya i-equalize yan. Bago natin siya i-adjust. Gagawin natin siyang 0. Maya lang na konti. So yan, nagre-release tayo. Yan, nagbabawas tayo. Si-0 na natin. Para mawala yung kanyang yellow ron. Ayan lang natin. Yan. So yan. Tingnan natin yung loob niya. Ang ganda ng ilaw oh. Ayun oh. Yan yung ating recoil. Ayan. Dito pumasok yung ating capillary. So dito nagsimulang lumamig yan. At yun doon sa lumabas. Ayun sa baba na yun. Bali dito natin siya pinadaan sa lugar na to. Sa sabitan ng kanyang mga shelter. At okay na yan. At yan yung naging resulta nung ginawa nga natin na isang Sanden cold and fresh chiller na naging problema nga po nito ay nabutas yung kanyang pinaka chiller section at inirecoil natin. Ayan, at okay na. Ang ganda ng kanyang performance ngayon. Tining na tining siya. Ang amperahe niya ay nakakakuha tayo ng 0.8 amperes. At ang ganda ng init ng kanyang yan, yung kanyang filter dryer. Tsaka yung kanyang suction. Ganda, lamig. Lamig lang yan. Nawala na yung yellow na nakikita natin kanina. Para So, dyan po muli natatapos yung ating nirecoil na isang Sanden na chiller. Yan, naging problema nga ay nabutas yung kanyang chiller section at inirecoil nga natin. So, maraming po salamat at isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tawa po ang biyaya at pagpala ng ating Panginoon ay sumating lahat. Maraming po salamat. God bless po.